Okay, so good morning. So, tatry lang natin tong different setup na naisip ko. Usually kasi, doon tayo na tatanim, diretso. Napansin ko, since reuse tong mga gamit kong sponge, mas madali sila magkalumot. So, ilalagay ko sila dito sa dark area setup, dark setup. Then, tingnan ko kung mas okay. Siguro mga 2-3 araw lang ilalabas na natin sila, tapos ilalagay na sila natin dun sa nursery. Pero kailangan mag-germinate muna sila ng maayos dito. So itong mga foam, binasa ko na yan, nakabasa na yan ng nutrient solution. Tapos hindi na natin sila i-sprayan all throughout the 2 to 3 days na i-dark area natin sila. Hayaan lang natin sila doon. So tatanim ko ay Olmeti. So since oras na para magtanim ako ngayon, kasi 15, April 15 ngayon. So, kuha muna tayo ng 10. Wait lang. Okay, so ayan, meron tayong 10 buto dito ng Olmeti. Galing kay Katanim Store. So, check nyo na lang. So, ang gagawin ko lang naman, ito, since basa na yung foam natin, yan. So, ito may nutrient solution pa eh. Bala ko, itong konting nutrient solution na to, ilalagay ko lang dito. So, yung flooring niya magiging basa rin. So, binabasa ko lang sila. Lagay ko sila dyan. Ayan, doon. Ayan. So, si Katanim, hindi na naman din advice tong foam. Ako lang, para sa akin kasi, ito yung mas fit sa situation ko. So, kung ano lang naman siguro yung pwede or mas bagay sa situation nyo, yun yung gamitin yung method. So, dati, may tissue method. Pero kasi, itatransfer ko rin yun sa foam. So, ang ginawa ko, sa foam ko na lang sila diniretso. Pero maganda lang kasi yung tissue method pag medyo mababa yung germination rate ng buto nyo. Ito naman, 90 to 100% ang germination rate nito. Pero nga, napansin ko dun, pag dun siya nakalagay, nakababad ka agad. Nagkakaproblema ng lumot. So, yan. So, ito kasi, pag tinakpan ko na, so, lagay ko lang yung tubig. Excess na tubig. Yan. So, yan yung siguro magbibigay sa kanya ng moisture all throughout the 2 to 3 day process. Tapos, yan. Lalagyan ko lang siya ng label mamaya. Sige, lagyan ko muna ng label. Wait lang. Okay, so 14 pa lang ngayon, hindi 15. So, napaaga yung transfer ko. Kasi April 10 yung last doon na 10 Olmeti. Pero palagay ko 8 lang yung magtutuloy na maayos. Kaya naisip ko to para at least baka mas maganda yung maging success rate ko. Well, success pa rin naman doon kasi nagkakaproblema nga sa lumot or kung ano man. Yan. So, ang gagawin naman natin dyan, tatakman lang natin ganyan. Yan. Pagkatakip nyan, hayaan na natin siya for 2 to 3 days. Tapos, yun na. Lalagay ko na siya doon. Yan. Diyan. Diyan lang siya nakatambay. Yan. Katulad nito. Ito. Yan o. Yan. So, that's it. Pakita ko na rin pala yung indoor nursery natin. So, ngayon, medyo nagkakaproblema ako sa chives kasi parang hindi sila hiyang sa pagtubo sa nutrient solution or baka mali yung nutrient solution na naibigay ko sa kanila. So, possible din yun. Ito naman, onion bunching naman to. So, inaaral pa natin. Wala pa tayong mint. Wala pang tumutubong mint. Pero ito mga bell pepper. So, soon, magta-transfer na rin tayo ng bell pepper. Kasi ito naman, ito. Isa to sa naging issue nun. Nalilate siya mag-germinate siguro dahil na nalagyan na siya ng lumot bago pa siya lumaki talaga. Katulad nung dalawa doon sa dulo na Olmeti. So, yun yung nakikitang possible issue nito. Kasi nga, hindi ka naman lagi na lilinisan. Siguro, yun din yung isang problema. Pero, tumutubo naman yung iba. Pero yun nga, may mga ganong cases. So, yun yung tinitingnan ko ngayon kung ano yung much better. Ayaw ko na naman mag-tissue kasi ililipat ko naman dito. So, since medyo okay naman germination rate nila, which is 90 to 100%, ganun setup na lang. Yung foam,
na moist, lalagyan ko na ng konting tubig, tapos ilalagay ko na yung seed na ulmeti. Then I think since kulog naman sila or madilim, hindi mag-thrive yung lumot. Yun yung idea. So that's it. So ilalagay ko na lang sila dito siguro. Tatanggalin ko na tong ibang lemon basil na to kasi hindi sila maganda hindi masyado maganda yung tubo. 3 lang naman yan. Lalagay natin dito yung 10. So that's it. See you na lang sa mga susunod na update. Bye bye.